Ngayon naman po mga kaibigan, ayan dito tayo sa bahay ni Mr. Melchor Gawaran na kung saan itutur tayo sa kanyang kapaligiran at bahay hanggang sa bahay ni Ginang Helenocum. Ngayon po ay kakatagpuin nila tayo sa kanilang entrance gate. Okay? Ito po yung kanilang mga lupain. Magandang hapon po, Mr. Gawaran at Mrs. Helenocum. Magandang hapon din. Sir, maaari niyo po ba kaming itour sa inyong bakuran? So, dito. Dito. At, sir, ano po ba yun? Uulingin nyo? Yan ang aking nagtatrabaho na aking uulingin ba? Uulingin Diyan nyo. ako, nagkakit ako, manaka, mabuling. Hanap buhay nyo Hanap po. buhay. Okay. Oh, Saan naman po kayo nangunguha ng punong inyong uulingin? diyan ba sa mandang yan? Sa banda po doon. Oo, sa kahuyan na yan. At ito po ang inyong bahay. Ito na nga, yan. Ang Yan. aking bahay. Ang bahay ni, yan po ang bahay ni Mr. Melchor Gawaran na kung saan ay ilang taon na po siyang naninirahan. 24 years, ika nga, matagal na. So, maaari niyo po ba kaming i-tour? Oh, yan. Yan, Diyan ako ito. nakatira. Diyan ako nakatira. Yan. So, wala nga po kayong kasama dito sa bahay na to. Ay, wala. Nakakalungkot naman po at nag-iisa kayo. Wala nga akong kasama. So, napakalaki talaga ng lupain nyo. Yeah. Ginoong at napakaraming puno ng bayabas at mga bulaklak. Mga bulaklak. So, mula po doon sa may entrada hanggang sa dulo ang inyong lupain. Yo, pag ganyan. Malaki. Ano pa? So, ngayon po ay pupunta naman tayo kung saan ang bahay ni Ginang Helenocum na isang malaki rin. Ito po yung mga punong bayabas at gumamela. Napakaraming yung tanim na saging. Bayabas o At kanina naman po yung, ano po yan? Yan ang bahay ng kambing ng tiga Phase 5 na Phase 5. pasamantalan dyan sa Pipig. Pero sa inyo pa rin po yan, Nasa lupa na yan. akin. Okay po. So, parang napakataba ng lupa naman dito, Ginoo. Ayos din. Kakailian din naman. Mm. Taba. So, ito pong nakatiwangwang, tataniman po ba Tatam ninyo? na po yan. Ano po naman ang tinatanim nyo dito? Mga kamoting kahoy. Mga kamoting kahoy. Kamoting baging. Mm, Yan. Saging. saging. Yan. So, sobrang napakarami ng pananim ni Mr. and Gawaran. So, kung maaari, Ginoong Melchor, kung ipagbibili nyo po ba ito, nasa magkanong halaga? Yan hindi ko pa pinag-iisipan ko pa. Pinag-iisipan nyo pa. At salukuyan sa mga panahon ngayon may nag-aayos para makuha ba ang mga papel. Buti po, marami po bang nag-aalok sa inyo or gustong bumahagi ng lupain nyo? Ganoon nga nung araw na marami umaalok sa kaya lang hindi ko pa pinapaintulita. Pero ang maswerteng si Ginang Helen ang inyong Pinagbigyan ko pinagbigyan. siya at kusang loob ko na Binigyan ng binahigilan ko siya ng ganoong kalaking lupain. lupa na isang 1,000 metro kwadrado. Ilang po? Isang 1,000 metro kwadrado. 1,000 Metro kwadrado. metro kwadrado. So, ayun naman po ang Ay, kubo or bahay ni Ginang Helen. yan niya. Yan. Na kung ilang buwan po bang ginawa yan? Kalahating buwan niya. Ay, kalahating buwan. Matagal din, ano? Magkano naman po ang nagastos nyo? Pumapatak na yung kubo ko na halaga. Pumapatak na yung kubo ko. 20 mil na ang gastos ko. Ay, 20 mil. Kahit ganyan ang itsura lang niya. Kasama na dun yung mga labor. Ang labor. At may sarili rin po palang palikuran. Maganda. Oo. Ang inyong palikuran. So, may mga pananim din po pala kayo dito. Ay, Katulad mga ng ko ng sitaw. sitaw. Okra at saka si kuya na nagtanim ng mga Kasaba. bulaklak na yan. Mm. Kuya.
ang aking kubo. Ito po yung kubo ni Ginang Helinocum. Pasok po tayo kay mga kaibigan at tuklasin natin kung ano ang laman sa loob. Ayun! Ay, may nangkapa, gulay. Ito po yung kabahayan ni Ginang Helinocum. Paminsan-minsan lang po ba kayo pumupunta dito, di ba ga? Linggo-linggo ako pumupunta dito. Linggo-linggo. Tapos kapag wala ako dito, anak ko ang pinapupunta ko dito. Anak niyo po. Anak ko at saka pamangkin ko. Pamangkin mo. Yung si Melvin sa alaga ko doon sa Bawang City. Ay, ganun po ba? Ano pa ba? Mga alaga din po pala kayo dito. Tuta. Ilan po ba yan? 2 yung aking aso na pinaalagaan ko rin kay Kuya. Balita ko may manok din kayo. Wala. Yung manok ko ay nandyan sa Paglao. Nagkagala. Ay, magala. So, hindi po ba kayo nakakaisip mag-alaga pa ng ibang hayop? Yun ang napapag-isipan ko pa. Mag-aalaga ako ng 45 days na manok. Saka buko. Ay, ganun po ba? Kung suswertehin, maaari kayong umasenso. Kailangan ko lang Kung ganun po, ay pwede nyo kaming ambunan. Andito lang po kami. O ngayon naman po, i-tour natin sila sa kanilang palikuran na maganda. Balita ko pinagkaabalahan at pinagbigyan nito ng pansin. Ito po yung kanilang palikuran na kung saan ay kanilang pinagpuyatan at ginastusan. Mukhang maganda at komportable, para ang sarap-sarap. Ito po, tingnan po natin. Ay, nakalak. Ayun. So, maganda siya, kaya lang wala pa siyang tabing. Pero okay na din, pwede na siyang pagsialan kesa wala. At maganda. Okay, napakaganda nga pala ng palikuran nila. Sitaw po. Sitaw niya. Buti wala kumakain ng insekto. Ano pa? So, ang mga anak niyo naman Ginang Helen ay pumupunta ba dito? Nung unang ginawa ang kubo ko. Nung unang ginawa ang kubo ko, katulong ni Kuya Melchor yun. Katulong ni Kuya Melchor yung anak kong panganay para gumawa. Ganun po ba? So, si Mang Melchor, nahirapan po ba kayo paggawa ng paggawa ng kubo? Hindi naman, dahil kanina akong gumawa niyan. Ay, Hindi ganun naman. po ba? So, ang lupa niyo po ay mula dito, mula doon hanggang doon sa dulo. Na kung saan ay may tinatawag na Boracay. Maganda ang Boracay. Maganda. Gusto mo, puntahan natin ang Boracay? Ay, palagay ko, kakapusin na tayo sa oras ng maaring sa ibang araw na lang natin puntahan. Pero gusto man namin makita ang napakagandang lugar. Mga kaibigan at mga kapatid, hanggang dito. Okay, ano pa ba makikita natin dito? Marami kong nakikita dito. Ikwento naman po ang lugar na ito, na kung saan ay sino po ba ang nagbukid nito? Ako, dinukalan ko yan. Dinukalan niyo po ang halaman. Nilagyan ko ng mga halaman. Okay. So may kalamansi din po pala tayo dyan. At may papaya. Papaya. Kumagat ang sitaw po.